Hi, hello. Ito si Larry Gracilla at ito yung G Solutions. Muli tayo ay mag-solve ng problem sa circuit analysis at sa ating pag-analyze at pag-solve ng mga problem na ito, nasasanay tayo. Mas lalong nagiging madali sa atin yung mga iba pang problems na encounter natin. Kaya, samahan niyo ako. Ito yung problem niya. Okay, ang sabi dito, the terminal voltage of the battery is 22 volts when supplying a current of 5 ampere. The no load terminal is 30 volts. What is the electromotive force and the internal resistance of the battery? Ayan, so actually napakadali nitong problem, kailangan lang nating maunawaan. So simulan natin, ano yung mga given. So meron daw baterya, no? Hindi natin alam yung electromotive force o yung voltage sa loob niya, at saka yung internal resistance, yung maliit na resistance sa loob ng baterya. Kaya pwede nating i-present na ganito. Meron tayong yan, ito ay battery. So ito yung EMF at saka ito yung R. Now, ang E natin, yung E is again is unknown, no? Pero binigay dito yung terminal value ng terminal voltage natin. Yung value niya is 22 volts. Yan yung sa labas. Yan. Okay. Ito ay nagsusupply. Pag ito ay nagsusupply daw ng 5 ampere na current. So, yan yung condition 1. Ito yung pwede natin sabihin yung condition 1 niya. So, pag meron siyang sinusuplayan, yan yung terminal voltage niya. Pero pag wala, sabi dito, at no load, yan, no load. Walang sinusuplayan, tinignan yung terminal voltage niya, ang kanyang value ay 30 volts. So, yan. Sulat pa rin natin. Ito condition 2, nandito siya at no load siya. So no load. Okay, so this is E at saka ito yung R. Yung terminal voltage dito at no load ay sabi doon ay 30 volts. Pag no load, wala siyang kuryente dito, no? Kasi no load wala siyang ni-release na ano dyan. So pwede naman nating ilagay uli para maliwanag. So 0 ampere. Yan. So dito pa lang makikita na natin kaagad kung ano ang value ng E dito sa condition 2. Kasi kung isi-set up mo yan, diba yung terminal voltage niya ay 30, no? Ang equation natin dito sa circuit na to, ang equation natin dyan ay 30 volts is equals to E, di ba? So hindi mo naman alam kung plus or minus. Okay, sabihin natin kasi wala nang kuryente nga kasi can be plus or minus 0. Diba? Bakit 0 yan? Kasi okay, 0 ang ampere niya times R. Kaya ito ay 0 na. So dito pa lang makikita mo na yung value ng E na equivalent sa 30 volts. Okay? So actually
ito yung required sa atin dito. Ilagay din natin yung required ay yung E and R, EMF. Yung solution, ito na yun. Okay, so lagay na lang natin ito ng at no load. So yun, nakuha na natin kaagad yung value ng ating EMF, electromotive force. Solve na yung unang hinahanap. Yung pangalawa, madali na lang kasi kailangan lang natin yung equation. So dito, makaka-set up tayo ng equation dito na 22 is equals, diba? So ito ay plus, ito ay minus, plus ito. Okay, buhayin muna natin. At saka ito naman na battery plus minus yan. Kaya yung equation natin 22 volts E minus 5R. Yun. Okay? Yan yung equation natin dyan. So, ito yung gamitin natin para dito. So, 22 is equals to E. Ngayon, nakuha na natin yan, no? Yung E. So, ating isulat na kagad, 30. Oh, ito yan eh. Yan, no? Okay? Minus 5R. So, kuha na natin si R. For further, algebraic manipulation. So, yan. So, 22 minus 30, negative, no? So, 5R. 22 minus 30, that is negative 8. Pero negative din yung sa kabila niya. Ito, negative din siya. So, magka-cancel na siya. So, magiging 8 siya. 8. Okay. Therefore, yung ating R is equals to 8 over 5 ohms. Or, this equivalent to 1.6 ohms. Okay? So, ito yung ating value ng R. Napakadali lang, no? So, ganun lang siya. So, pwede nating ito ay dalhin dito sa baba. Yan. Para nakikita natin. So, ganyan yung pag-solve ng problem na yan. Napakadali lang. So, maraming salamat sa iyong panonood sa video ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and mag-comment ka dyan sa comment section. Maraming salamat.